Kung natin makaupo at pakinggan ang Magandang umaga sa ating lahat. Welcome sa ating pong pagsamba ngayong araw na ito. Mayroon tayong bisita from Bicol. Nandito na naman yung ating kapatid, magkasama si Deacon Tony at si Marie Beng, Sister Beng. At kasama nila ngayon ang kapatid ni Sister Beng at ang kanyang mister dahil mayroon silang sadya. Ang kanilang anak ay patitignan sa doktor sa perpetual. At salamat din sa ating bakasyonista na napunta sa ibang damo ng Pilipinas na rito. Tayo ngayon ay magtutuon ng pansin sa ating pong pag-aaral ng salita ng Panginoon. Nais kong buksan natin ang ating mga Biblia sa Bagong Tipan sa Ephesians chapter 6. Ephesians chapter 6, ito ay isang paksa na kung saan napakalaga para po sa ating kalaguan. At ang babasahin natin ay verse 10, actually ito ay hanggang verse 18, pero babasahin lamang natin ay ang verse 10 upang mabigyan natin ng diin na ating pagkaaral ngayong umaga. Ganito po ang sabi, Ephesians chapter 6 verse 10. Sa kahuli-hulihan, patuloy kayong magpakalakas sa Panginoon at sa kapangyarihan ng Kanyang lakas. Sa kahuli-hulihan, patuloy kayong magpalakas sa Panginoon at sa kapangyarihan ng Kanyang lakas. Ito ang salita ng Panginoon. Tayo manalangin. Opo, Panginoon, hangad namin ang iyong pong tulong ay umaga ay naming managan sa aming sariling karunungan, kaunawaan. Hangad namin, Panginoon, ang karunungang aming makakamit ngayon ay magmumula sa inyo. Kaya dalangin namin ang inyong banal na Espiritu na siya magbigay sa amin ng liwanag ng kaunawaan mula sa inyong mga salitang espiritual. Salamat po, Panginoon, nawa matanggap namin ito at may pamuhay. At suriin din namin ang aming mga sarili sa angkas po ng kalaguan. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ang kalaguan pong spiritual ay maaari ko pong may hambing sa anak po ni Sister Natty King. Kilala si Sister Natty King na si Tommy, yung kanilang ikalawa sa bunso. Si Tommy, nung siya ipanganak, normal siyang baby at maganda. Siya ay natural, maganda dahil Amerikano siya. Amerikano. Nanay niya ay kapatid ng mother ko. At habang tumatagal itong batang ito, napapansin ni Auntie King na parang hindi lumalaki. May problema. Bakit laging parang maliit pa rin? Ilang buwan na, maghahalos isang taon na parang hindi umunlad yung kanyang paglaki. Parang nanatili siya. Sila ay nangamba, kaya kanila itong pinatignan sa doktor, sa isang magaling na doktor na alam na makikilala nyo rin, si Dr. Silgan. Pagkatapos, ito ay chinek up. Nalaman ng problema. Mayroon palang komplikasyon yung growth nitong si Tommy. Kaya ang isang pong tagubilin o isang payo ng doktor ay siya injection na ng booster. No? Pa-injection na siya ng booster para siya ay lumaki. Pero kailangan obserbahan muna ng ilang araw, buwan, kung talagang umi-epekto ito. So, na-injection na siya ng booster, pinabooster siya. After days o buwan ang lumipas, napansin nila mayroong pagbabago. Napansin nila na parang humaba si Tom at medyo lumaki yung kanyang katawan. Bumalik sila sa doktor at ang ginawa ng doktor, nagtagubilin na ganitong gawin niyo. Yung mga bagay na kailangan niyo, tsakin niyong gawin. Pero yung mga bagay na hindi na kailangan, hanggang sa kanyang paglago, alisin ninyo. So, naging mahirap ito sa kanila, sa aming auntie, kaya kailangan niya ng babysitter. At dalawang kanilang babysitter. Para silang nakikipagdigma para lang magpatuloy na lumaki itong anak niyang si Tommy. At si Tommy, sa awa ng Diyos, ngayon po isa na siyang professional, isang
successful na tao, 6-footer po siya. Lumaki talaga at tumaas itong si Tammy. Ganito natin may hambing ang kalaguan ng isang Kristiyano. Nakaraan, nakita natin, pinag-aral natin ang mga negatives, yung mga don'ts, at mga positive do. Hindi tayo magiging dogmatic o legalistic dahil marami tayong pinagbabawal. Wala pong pagbabawal sa Kristiyano dahil ang kasabay nito ay positibo na dapat natin meron tayong gagawin. Upang tayo lumago, ay kailangan nating alisin ang mga dapat alisin at gawin ang dapat nating gawin upang tayo ay lumago bilang isang Kristiyano. Ganito po ang kalaguang espiritual. Lahat ng kailangan gawin, lahat ng dapat alisin, hadlang alisin. Buhay Kristiyano ay labanan. Ito ay isang larangan ng digmaan. Katungkulan natin magpakalago sa Kanya. Ating responsibilidad na lumago tayo bilang mga Kristiyano. Lumago tayo sa Kanyang biyaya. Kaya nga, magbago na tayo ng commitments ngayon. Ano ba yung ating pangako sa Diyos? Ano ba yung ating dapat gawin sa Diyos? Kung hindi natin ginagawa, gawin natin. Muli natin itayo ang mga altar ng ating devotions na bumagsak na matagal na panahong wasak na hindi natin nagagawa. Simulan na natin ngayon ang ating devotions, ang ating pagmamahal, ang altar ng ating pakikipag-usap sa Diyos. Muli natin itong tayo upang ang mga tanda ng kalaguan ay sumibol at magpatuloy sa atin. Pero kung wala sa iyo ang hangaring ito, masasabi ko sa iyo, mayroon kang problema. Mayroon kang problema. Tiyak, may mga kaaway na humahad lang sa iyo, na pilit kang ibinababa upang huwag kang makaakyat sa antas ng panibagong kalaguan ng iyong buhay Kristiyano. Kaya hanggang ngayon, nananatili ka pa rin sa ibaba, wala ka pang alam kundi ABC. Hindi mo pa mabasa o madagdagan yung A o B dahil hindi ka lumalago dahil mayroong pumipigil sa iyo. Oo. Pipigilan ka nito upang huwag kang makaakyat sa mas mataas na antas ng kalaguan. Na sa pagpapalago natin sa spiritual, may tatlong dapat tayong alalahanin upang hindi mahadlangan ang ating paglago at tayo'y mayroong tagumpay na makikipagdigma o makikipaglaban. Now, Christian life is a battleground. Alam natin yan. Digmaan ito. Digmaan hindi ng tao, kundi ng mga espiritual na mga bagay na naghahari dyan sa kadiliman ng kalangitan, ng kahanginan. Yan po ang nagpapabansot ng isang Kristiyano. Matagal ng Kristiyano, pero iyakin. Matagal ng Kristiyano ay napakatampuhin. Napakatagal ng Kristiyano, hindi pa rin magawa ang devotions. At dahil dyan, kailangan nating alalahanin ang tatlong bagay na ito. Now, ano-ano ang mga bagay na ito? Nauna, sa ating binasa sa verse 10, tingnan nyo ang sabi. Sa kahuli-hulihan, patuloy kayong magpalakas sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang lakas. Bakit? Verse 11. Paano na? Isuot ninyo ang buong kasuotang padigma ng Diyos upang kayo'y makatagal laban sa mga pakana ng dyablo. Now, kailangan natin, unang-una, kilalanin natin meron tayong kaaway. Mayroon tayong kaaway at alam natin ang dyablo. At ang dyablo ay hindi nagpapakita sa atin. Siya po ngayon ay nakakulong na simula nang dumating ang Panginoon. Pinakulong ng Panginoon. Ngunit lumalaganap ang kanyang mga pakana. Lumalaganap ang kanyang mga kasangkapan, mga instrumento. Na kung ating papansinin kung sino itong kaaway natin sa pamamagitan ng kanyang mga pakana, mahigpit siyang kaaway dahil sa tatlong bagay. Una, ang ating kaaway ay determinado. Determinado. Once na ilak na sa kanyang isipan na ikay pabagsakin, hindi siya titigil. Hindi siya lulubay.
kakapit at kakapit siya na ikaw ay kanyang pabagsakin. Basahin natin muli ang verse 10 hanggang 12 naman. Ganito ang sabi. Sa kahuli-hulihan, patuloy kayong magpakalakas sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang lakas. Paano? Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma ng Diyos upang kayo'y makatagal laban sa mga pakana ng dyablo. Bakit? Verse 12, sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga may kapangyarihan, laban sa mga makapangyarihang di nakikita na naghahari sa sanlibutan ito, laban sa hukbong espiritual ng kasamaan sa kalangitan. Now, nakita natin ang kanyang mga pakana, mayroong 4 na laban. Unang laban, pang-5, yung unang laban, hindi tayo laban sa tao. Hindi tao kaaway natin dito. Kundi marahil yung tao ginagamit ng pakana ni Satanas, yung pakana ni Satanas ang dapat nating kaawayin, hindi yung tao. Nagkakamali tayo. Ano yung pakana nyo? Merong 4. Una, laban sa mga pinuno. Ikalawa, laban sa mga may kapangyarihan. Ikatlo, laban sa mga kapangyarihan hindi nakikita na naghahari sa sanlibutan ng kadiliman ito. Yung lahat ng atmosphere na ito, alam natin, andyan ang mga spiritual ng kadiliman. Kaya nga sa panahon ng pagdating ng Panginoon, wawasakin lahat yan. Babaguhin lahat yan. And then fourthly, laban sa hukbong spiritual ng kasamaan na nasa kalangitan. Nagdeterminado siya. Nakita niyo yung 4 na pamamaraan niya kung paano tayo ibagsak. Paano tayong lamunin ng kanyang pandaraya upang tayo ay huwag lumago. Sapagkat pagka lumago po ang isang Kristiyano, wala na siyang kapangyarihan. Unti-unting babagsak ang lahat ng kanyang mga pakana sa buhay, sa pamilya, sa inyong mag-asawa, sa inyong kamag-anakan, babagsak ang mga paraan ni Satanas o ng Diablo dahil mayroong isang matibay at malagong Kristiyano. Yun ang dapat nating alalahanin. Una, determinado siya. Kaya hindi rito ang buhay Kristiyano ay hindi patamad-tamad. Laging alerto, laging nakatayo, laging lumalaban. Kailangan laging nananalangin, laging nagdi-devotions, laging kausap ang mga anak sa pamamagitan ng salita upang ang mga anak ay hindi madala ng pandaraya ng kadiliman. At ikalawa, dapat din natin tandaan na hindi lamang siya determinado, ang kaaway natin ay totoo. Maraming po nagtatawa pag pinag-uusapan po ang dyablo. Nasaan ang dyablo? Wala naman na. Yan po yung mga taong wala pong pananampalataya, mga taong wala sa Diyos, sapagkat ang taong nasa Diyos, kalaban ng Diyos ang dyablo, so therefore, kalaban din ng Kristiyano ang dyablo, ang kanyang mga pakana. Tingnan niyo sabi sa verse 12. Sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga may kapangyarihan, laban sa mga kapangyarihan di nakikita na naghahari sa libutan, sa kadalimang ito, laban sa hukbong spiritual ng kasamaan sa sankalangitan. 4 pong mag-describe po rito na itong ating kaaway ay totoo. Huwag kayong magpadaya sa mga sinasabi ng maraming taong walang pananampalataya. Nasaan ang dyablo? Kung talaga andyan ang dyablo, sana sipain na natin. Minsan ang dyablo, hindi natin nakikita yan dahil siya nakakulong. Pero yung kanyang mga pakana, ang kanyang mga instrumento, maaaring anak mo gagamitin, maaaring yung aso mo gagamitin, maaaring ang nanay mo gagamitin. Kaya minsan nag-aaway po ang mag-asawa dahil akala nila ang kaaway niya ang kanyang asawa. Pero totoo, nasa likuran ang pakana ng dyablo. Maging maingat tayo dyan, totoo ang dyablo. Kapag mayroon pong di pagkakaunawaan, alam natin nandun na ang impluensya ng kaaway natin. Napapansin mo ba yun? Kanina, sa paglabas nyo ng bahay, maaaring hinahanap yung kabila ng inyong sinelas, hindi makita, naggalit ka ngayon. Nakita mo nandoon sa bibig ng aso, pinaghampas mo aso. Pero hindi. Yung diablong may pakana sa aso para kunin ang sinelas mo lang sa kanun, wala ka nang ganang umating sa pagsamba ngayon.
Baka kayo umuwi sa hapon, marami kayo napapansin, magaganda, kaya wala na kayong ganang umating pagdating sa hapon. Hindi na nakikita yun. Totoo ang ating damay. Totoo ang ating damay. At ikatlo, hindi lamang sa determinado, hindi lamang sa totoo, kundi ang diablong ito walang tigil. Hindi siya kailanman tumitigil. Kapag nararamdaman ninyong nanlalamig kayo, alam kong kayo'y nasa impluensya na ng kanyang pakana. Sabagat ang totoo, ang mga tao ng Diyos, higit pa sa mga anghel, maiinit sa pagpupuri sa Diyos. Pero bakit nangyayari sa atin na tayo tinatamad, nanlalamig, makarinig lang tayo ng konting preaching na tinamaan ka, nanlalabot ka na, sabagat yun ang pakana ng diablo. Ayaw niyang magbago ka. Alam niyo, bawat Kristiyano, kung paano sa Amerika, nandun si Uncle Sam na nakaturo, the United States needs you. Kailangan magpalista ka na bilang isang sundalo. Hindi na kailangan. Tayo mga Kristiyano, enlisted na tayo. Kasama tayo, kaanib tayo sa hukbong sandatahan ng kalangitan. At ang kalangitan ito, kasama din natin ang mga anghel, ang Diyos, ang banal na Espiritu upang tayo'y lumaban sa labanang ito. Nandito sa mundo. So yun po yung unang dapat nating alalahanin. Ano yung unang dapat alalahanin? Alalahanin natin mayroon tayong kaaway. Hindi ito buhay na masarap na nakahiga ka sa malarosas na kama na napakalambot. Hindi. Ang Kristiyano nakahiga sa matinik ng rosas. Then ikalawa, hindi lamang alalahan natin mayroon tayong mga kaaway, pero huwag din natin kalimutan ikalawa, mayroon tayong kakampi. Meron tayong kakampi. Ang sabi sa verse 10, sa kahuli-hulihan, patuloy kayong magpakalakas sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang lakas. Minsan kasi, akala natin nag-iisa lang tayo. Pag tayo po feeling natin nag-iisa, we are so proud of ourselves. Masyado tayong mayabang, hambog tayo sa ating sarili na para mong sinasabi, walang Diyos, ako na lang lagi, ako na lang humaharap. Kailanman ang Diyos hindi mo maalis kahit ano pang gawin mo. Tulad ni Jonas, tumakas ka sa presensya ng Diyos. Alam natin sa lahat ng dako ang naroon ng Diyos. Pero tinatakasan mo yung kanyang special presence. Kaya nga, sa tayo, pagka hindi tayo dumadol sa gawain, ang totoo niyan, lumalayas tayo, tumatakas tayo sa espesyal na presensya ng Diyos na kung saan naroon po ang bukal ng pagpapala sa ating mga buhay. So yun dapat natin alalahanin. Alalahan natin, hindi tayo nag-iisa. Tingnan niyo yung salita ni Pablo rito. Sa kahuli-hulihan. Sa kahuli-hulihan, mabigat po yan. Sa English po yun, sandali lang eh. Finally. Pag sinabing finally, mayroon na itong na may nakita na tayo, may nagtuturo na tayo sa hulihan. And then finally, sa katapos-tapusan mga kapatid, bagamat ikaw ay nalulugmok, ikaw ay nalulupaypay, meron kang kakampi. Kung ikaw'y nasasaktan, una siyang nasaktan sa iyo. Kung ikaw ay nanghihina, unang nanghina ang Panginoon sa iyo. Kung ikaw ay pinagsasampal, dinuduraan at nilagay, unang sinampal, sinuntok, dinuraan ang ating Panginoon. At hindi lamang yan, una siyang namatay kaysa iyo. Ikaw ay nabubuhay ngayon dahil ang Panginoon ay namatay para sa iyo. Kaya nga, finally, sa kahuli-hulihan, ano po ibig sabihin niya? Ibig sabihin, sa inyong pakikibaka, sa inyong kalaguang Kristiyano, alalahanin ninyo kapagkat yan tayo, makakalimutin. Araw ng Merkules, makakalimutan. Prayer meeting pala. No? Ganun eh. Naku, umaga, tanghali na, hindi pa pala ako nakapag-pray. Yan po ang ating problema. Tayo po yung makakalimutin. Kaya, huwag kayong makalimot, hindi kayo nag-iisa. Meron tayong kakampi.
Sino kakampi natin? Ang Panginoon. Now, hindi lamang basta Diyos, kundi Panginoon. Ibig sabihin po ng Panginoon, Diyos na bumaba na kapantay ng Diyos. Ibig sabihin, sumama sa Diyos. Kaya ibig sabihin ng Panginoon is the everlasting Savior. Everlasting answer to our prayers. Everlasting presence with us. Hindi lamang sa Diyos na naghahari sa langit, kundi siya ay Lord. Siya ay Jehovah. Siya ay Yahweh. Siya ay Panginoon na kasama natin palagian. Alam nyo, bilang Kristiyano, ipinanganak tayong muli sa isang bagong buhay. Buhay na anak ng Diyos. At kung tayo ipinanganak na muli, hindi tayo pinanganak na talunan. Tayo'y ipinanganak na matagumpay. Matagumpay na tayo. Ang pakikipagbaka natin ay hindi para kunin natin o angkinin natin ang tagumpay. Hindi po yan. Mali po ang kaisipan ng Kristiyano na kailangang paglabanan ko ito upang ako'y managumpay. No. We are victorious already. We are more than conqueror. Nung tayo ipinanganak na muli sa espiritual, nung tayo maging Kristiyano, more than conqueror tayo sapagkat atin lamang inaani ngayon ang tagumpay na ginawa ni Kristo. Ang kailangan lamang natin nakikipagbaka tayo upang angkinin natin ang ating karapatan. We are victorious Christian. I am isang taong malago. Kailangan natin angkinin. Hindi tayo makikipaglaban, makipagbaka para manalo. No, panalo na tayo. Diba? Minsan kailangan mong pagkaitinanalo sa Olympics at nasa iyo ang gold medal, kailangan puntang ka doon sa stage. Kailangan hawiin mo yung mga tao para punta kasi tanggapin mo ang iyong medal. Hindi ka pupunta sa stage para ikay manalo. Tapos lang naman. Kaya ang buhay Kristiyano, palaging panalo. Hindi ko talo. Kung tayo may nasa kalugmukan, katindihan ng ating buhay, we are more than conquerors. Huwag tayo magpadala sa mga pakana ng tiyablo na kawawa ka, wala kang pag-asa, ikaw talagang tao to, wala kang kaligtasan. Huwag kang pakana. You are more than conqueror. Sabi nga sa Romans 8:37, ngunit sa lahat ng mga bagay na ito, tayo higit pa sa mga nagtatagumpay sa pamamagitan niya na nasa ating ay umibig. Ang sabi po ng King James 9, in all these things, we are more than conquerors through Him that loved us. Dahil kay Kristo, tayo po ay nananagumpay. Kaya nga lahat ng ating ginagawa, maliit man, mahina man ang ating contribution sa Christian life, sa ating Christian spirituality. Pero ang sabi ng 1 Corinthians chapter 15, ang context dito, maraming Kristiyano nalulungkot dahil sila'y mahihina, sila ay may mga kapansanan, paano na lamang pag sila ay namatay? Kung mayroong muling pagkabuhay, ano itsura nila? Ano yung mga nagawa namin? Failure kami. Marami kaming failure the past times. Pero sabi ni Pablo sa conclusion doon, sa doctrine of resurrection, ang sabi sa verse 37, subalit salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga mga kapatid, kung minamahal, kayo'y maging matatag. Hindi nakikilos na laging sagana sa gawa ng Panginoon. Yan ang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Yan po, napakaganda po. Tayo po ay mayroong kakampi. Ang ating mga ginagawa ay wala pong, hindi po ito nawawalang kabuluhan. Alam nyo, para tayo makagawa ng higit pa sa mga gawa ng mga nagumpay, ano pong ginagawa natin? Tulad tayo may hambing tayo sa mga langgam, di ba? Kapag ang langgam ay tumayo sa dahon at mayroong aabutin pa rin bagong dahon, anong ginagawa ng langgam? Siya tumatayo doon at nakatayo yung kanyang kamay, abutin yung dahon na pakalayo. Pero mamaya mayroong aakit na naman, papatungo doon sa langgam na yun, ganun din, at mayroong aakit hanggang sa maabot nila ang kanilang sadyain. Ganun din tayo.
bilang mananagumpay, tulungan natin ang ating kapwa na managumpay sa kanilang kahinaan. Huwag natin silang tapakan. Tapakan lang. Sa kanilang kahinaan, walang silbi. Walang pag-asa sa mundong ito. Dapat tayong tumulong sa mga kapatid natin may hina sa kanilang digmaan when it comes to temptations. Marami po tayong kapatid madaling bumagsak sa mga tukso. At ang ginagawa natin, pinitiin pa natin sila. Hindi po gano'n ang ugali ng langgam. Hindi sila nananapak para ibagsak yung mga gustong tumayo. Nananapak sila upang magpatuloy silang lumago. Yun po ang ating dapat gawin. Puntahan natin kaagad yung mga kapatid nating pinanghihinaan ng loob. Hindi magagawa ng pastor yun na lahat kayo bisitahin kung anong problema. Kundi kapwa kapatid dapat bumibisita, hindi chismis ang dala, kundi palakasin sila. Masyado tayong self-centered. Lagi tayong nagkukulong sa ating 4 na sulok ng ating bahay. Tapos pagdating ng pagsamba, wala pa tayo. Kailangan tayong tumulong. Kailangan tayong pumunta sa mga mahihina. Tulungan natin sila magtagumpay sa kanilang mga problema. Tayo'y mga pilgrimage, tayo'y manlalakbay, pero hindi tayo nag-iisang manlalakbay. Marami tayong kasama. At kailangan natin ang samahan sila makipaglaban sa kanilang labanan. Galatians chapter 6. Kung mayroong mahulog na kapatid, kayong mga espiritual, kayong mananago, puntahan ninyo. Makipagpasan kayo ng kanilang bigatin, ingatan nyo lamang na huwag kayong madala sa kanilang ginagawang kasalanan. Yan po ang bilin sa atin. Kung ang Diyos ay kakampi natin, tayo din ay dapat maging kakampi sa iba nating mga kapatid. Imbes na ating pag-usapan kung gaano siya, ano yung mga kapintasan niya, ano yung mga hinahatulan natin na gano'n siya. No, dapat kailangan nating puntahan, tulungan, itaas, encourage. Imbis na ating ibagsak. Kaya nga ng talumpati ni Pinoy tungkol kay President Shabon. Na ang sabi niya, kilala kita at alam ng mga tao na ikaw ay isang mabuting tao, pero maraming gustong ibagsak ka para may taas ang kanilang sarili. Hindi sila makakaangat hanggat wala silang ibinabagsak. Tama yun eh. Minsan ganyan ang ugali ng Kristiyano, parang mataas siya, makilala siya, ibinabagsak niya yung mahihina. Imbes na tulungan silang umunat. Kung kakampi natin ng Diyos, dapat tayo din ay maging kakampi sa mga mahihina. Then thirdly, yung una po, ang dapat natin alalahanin, mayroon tayong kaaway, hindi yan biro. Ikalawa, mayroon tayong kakampi. At lalong hindi biro. Ang kakampi natin ay ang Diyos. At ikatlo, mayroon tayong lakas. Alalahan natin yan. Mayroon tayong lakas. At kailangan lamang yung lakas na ito ay ating gamitin. Verse 10 again. Sabi, sa kahuli-hulihan, patuloy kayong magpakalakas. Bakit sinabing magpakalakas? Dahil mayroon ka ng lakas. Sa Panginoon. Mayroon po dyan eh. Ang object po dyan ng ating pong pagpapalakas ay sa Panginoon. Hindi sinabing magpakalakas kayo sa inyong sarili. Hindi sinabi. Kundi magpakalakas kayo sa Panginoon sa kapangyarihan ng kanyang lakas. Sa Panginoon tayo kumuha ng lakas dahil meron siyang kapangyarihang lakas na maaaring ibigay sa atin. Yung pong ibig sabihin dyan. Kaya ang sabi dyan, magpakalakas tayo hindi sa ating sarili, kundi magpakalakas tayo sa Panginoon. Now, paano natin ito gagawin? Paano natin gagawin ito na lalo tayo lumalakas sa Panginoon? Alam kong alam yung sagot. Alam kong alam ninyo. Pero para naman sa ating mga bisita o sa mga bago pang mga ipinanganak, kaya na ipaliwanag. Paano tayo magpapalakas? Paano natin gagawin ito? Number 1 lang is
dapat kilalanin natin ng gusto ang Panginoon. Kilalanin natin ng gusto ang Panginoon. Dahil habang nakikilala natin ang Panginoon, marami tayong matututunan sa Kanya. Marami tayong makikita sa Kanya. Marami tayong malalaman sa Kanya. Kaya nga sabi ng Panginoon sa John 8:31-32, truly, if you continue in my words, you are my disciple. And you shall know the truth. And the truth shall set you free. Paano yan? Kung every Sunday lang kayo a-attend, o di kaya every Bible study lang kayo a-attend, hindi sapat yun para makilala si Kristo. Sapagkat sa isang pagkakataon, isang oras, hindi may papaliwanag sa iyo ang the whole counsel of God. Sa isang preaching lamang o dalawang preaching sa maghapon, hindi pa rin sapat, bagamat kailangan, sapagkat yun ang way para tayo magkaroon ng kalakasan sa Panginoon. So, paano natin gagawin ito? Kilalanin natin ng higit ang Panginoon. Na paano natin siya makikilala ng higit? Paano natin siya makikilala ng higit? Natural sa banal na kasulatan. Sa salita ng Panginoon. Marami nasasabi, kilala ko ng Panginoon. Bakit? Yan pinagisnan ko eh. Paano nang kilala ng Panginoon? Pinagisnan ko yan, tinuro ng nanay ko. Na ano? Ano tinuro sa iyo? Sino bang Diyos? Si Kristo, pinanganak ng December. Namatay siya ng Kwaresma, hanggang doon lang. Ipinako siya. Now, darating ba tayo sa ganitong kalagayan kung hindi natin binuksan at pinag-aralan salita ng Panginoon? Makikilala ko ba si Kristo na siya pa rin namatay para sa aking kasalanan? Kung hindi natin pinag-aralan kanyang salita? Malalaman pa natin ang Diyos pala Espiritu ay kundi siya ribulto? Kung hindi natin pinag-aralan ng kanyang salita? Salita ay napakalaga sapagkat dito natin makikilala ang Panginoon at habang nakikilala natin ang Panginoon, lumalakas tayo sa ating pananampalataya. Yun po ang pinatitibay sa atin yung ating pananampalataya sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanyang salita. Ang pananampalataya ay dumarating lamang, lumalago lamang sa pakikinig at pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Yun po. Kaya ang sabi sa Joshua 1:8, kung atin po itong mamahalin lamang. Kaya maraming Kristiyanong gawin, hindi pa alam kung saan Genesis, saan yung Revelation. Ang alam, Makati at Pasay. Hindi alam kung ano yung Exodus. Saan yung Exodus? Hindi kilala kung sino si Mikas. Dahil hindi nagbubukas ng Bible. At hindi nagbubukas ng Bible, hindi nagbabasa. Paano ka lalago sa kaunawaan mo? Paano lalago ang panampalataya mo kung alam mo palagi ay presyo ng laptop o presyo ng tab? Kailangan alamin natin ang bawat salita ng Panginoon sa Biblia upang lumago ang ating pananampalataya sa Kanya. Kaya sabi nga sa Joshua chapter 1 verse 8, this book of the law shall not depart of your mouth. Huwag daw hihiwalay ang salita ng Diyos sa iyong bibig, but you shall meditate therein day and night, that you may observe to do according to all that is written therein. Hindi po sinabi that, ang sabi din, that you may observe all things. Hindi po sinabi, upang masunod mo lahat ng bagay. No. Ang sabi dyan, that you may observe to do according to all that is written therein. Na lahat ng ating desisyon naayon ba sa Biblia? Hindi lahat na nasa Biblia ay pwede mong gawin. Hindi mo pwedeng gawin yung magpatiwakal tulad ni Judas. Hindi inuutos yan. Pero, makikita mo na yung ginawa ni Judas kasalanan, kaya hindi mo gagawin. Bakit mo nalaman? Dahil sa salita ng Diyos. Itong gabay natin salita ng Diyos upang lahat ng ating desisyon, lahat ng ating gagawin, lahat ng ating plano ay napapa sa loob ng kanyang kasulatan. Kaya huwag natin iiwalay ito. Basahin natin ang basahin ito day and night. Sapagkat kung magkagayoy, iyong pagiginawain ang iyong lakad at magtatamo ka ng tagumpay. Alam niyo yung mga taong may alam sa salita ng Diyos?
pag sinabi ng anak mo, Mami, mayroon kaming party ngayon. Anong party ninyo? Yung mga barkads, kabarkads. Saan gagawin? Doon sa ermita. Kung puno ka ng salita ng Diyos, sabihin mo, anak, wag mo na. Hindi maganda yung lugar na yun. At hindi ko alam kung gagawin ng inyong barkada ko. Anong gagawin party yan? Dahil alam mo, sa banal na kasulatan, 1 Corinthians 15:33, bad company, corrupt, good morals. Alam natin, pagka masama na ang kanyang pinupuntahan, barkada na yan. Pero sabihin natin, yung friend ko, best friend, sino yun? Yung miyembro ko natin yung CDC, okay, go. You know the word. Alam mo pa paanong gamitin ang salita ng Diyos because you have read the Word of God. So huwag tayong basta magpakana. Alam mo ba na even Christ, ito ang kanyang kapangyarihan para labanan sa Satanas? Matthew 4:4. Ang sabi ni Satanas, kung talagang ikaw anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito. Sabi ni Jesus Christ, it has been written. Nasusulat ayon sa banal na kasulatan na ang tao hindi lamang nabubuhay sa tinapay kundi sa bawat salita ng Diyos. Yun ang ginamit ni Christ na kanyang kalakasan panlaban sa pakana ng Diablo. Yun din ang itinuturo. Yun din ang makukuha natin kay Kristo. Kaya ang sabi ni Pablo, huwag nating maliitin ang pagbabasa ng Biblia. Sapagkat dito malalaman natin ang Ebanghelyo ng Diyos, ang makapagliligtas. Imbis ng anak mo ay pabayaan mo siya makipagbarkada ng mga oras na buwi siya. Pag lahat ng pagsisinungaling gagawin mo, bibigyan mo pa ng suporta, bibigyan pa ng pera para susulan ang kanyang gusto. No? Kung mayroon kang alam sa Biblia, gamitin mo ang salita ng Panginoon. Gamitin mo ang Ebanghelyo. Bakit? Ang sabi ni Pablo, Romans 1:16 hanggang 17, sapagkat hindi ko kinahiya ang Ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan nino ng iyong anak. Sa bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at ganyan sa Griego, ibig sabihin, walang pinapanigan, anong lahi. Sapagkat, sa verse 17, dito ang katwiran ng Diyos ay nahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya, gaya ng nasusulat, ngunit ang tao matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. So ano po yung kapangyarihan na sa Panginoon? Yung pananampalataya. Paano mapapatibay ang ating pananampalataya? Isang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagkilala sa ating Panginoon. Paano natin makikilala ang Panginoon? Sa pamamagitan ng pagbubulay-tulay ng kanyang salita. Ito bang pagpapalaga natin sa pagbabasa ng Biblia? O pampatulog lang natin ang Biblia? At hindi lamang ang Biblia, mga kapatid. Bawat Kristiyano, taglay niya ang Espiritu ng Diyos. At yun ay kapangyarihan ng Diyos. Masabi. Hindi kanya sabi sa Zechariah chapter 4 verse 6, ang mga tao ito ng Diyos ay sila'y nakikipaglaban sa mga kaaway. Akala nila sa kanilang lakas sila magdadagdag, pero ang sabi ng Panginoon, ang sabi ng propeta sa kanila, then he answered and spoke unto me, saying, this is the word of the Lord unto Zerubbabel, not by might, nor by power, but by my Spirit, says the Lord. Zechariah chapter 4, verse 6, ang ating pananagumpay ay dahil sa salita ng Panginoon. At ang salita ng Panginoon ang nagpapatibay ng banal na Espiritu na nasa sa atin. Kaya tayo nagtatagumpay not by our might, not by our power, but by the power of the Holy Spirit. Kaya ang sabi sa Romans 8:15, sapagkat hindi kayo tumanggap ng espiritu ng pagkaalipin upang umuling matakot, kundi tumanggap kayo ng espiritu ng pagkukupkop. You are God's children. Na dahil dito ay tumatawag tayo ng Abba, Father. At ang espiritu mismo ang nagpapaluto kasama ng ating espiritu na tayo'y kanyang mga anak. That's power.
Kapangyarihan po yun na mismo sa ating loob-loobang Espiritu ay nagsasalita o nagpapatuto ang Espiritu ng Diyos na tayo kanyang mga anak. Paano mo sabing nagpapatuto ang Espiritu Santo? Nagsasalita ba tayo siya sa atin? Kaya ng mga ibang sinasabi ng mga Christian, mga pastor, ng Diyos yung nagsalita sa kanya habang sila naliligo sa banyo? Ganun ba magsalita ng Espiritu Santo? Hindi po. Kundi ang Espiritu Santo nagtuturo sa atin, nagsasalita kung anong tama at mali. Pag ikaw tinawag na filled by the Spirit, ibig sabihin, controlled by the Spirit. Masama yan, kaya ayaw mo. Kontrolado ka ng Espiritu. Sinusunod mo ang kalooban ng Diyos sa magitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya sabi sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, sapagkat hindi kayo binigyan ng Diyos ng Espiritu ng kaduwagan, kundi ng Espiritu ng kapangyarihan, ng pag-ibig at ng pagpipigil sa sarili. Makapangyarihan yung Espiritu na sa atin. 1 Corinthians 6:19, hindi nyo ba nalalaman kayo ay templo ng Espiritu ng Diyos? At hindi na kayo may-ari ng inyong sarili? Parangalanin nyo ang Diyos sa inyong mga katawan. Kung hindi ka Kristiyano, hindi ka templo ng Espiritu Santo. Templo ka ng kaaway. Kaya na sinusunod palagi ang gusto ng kaaway. Paano mo naman? Didiktahan siya eh. Sasabihin niya sa kanyang sarili, ayaw mo nang uminom. Ganyan ang lagi kong ginagawa eh. Kapag ako may hangover, sa magdamag, isang sako kaming gin. Kaysa umaga, nakahiga pa sa suka, di kayo nasa kanal. Sabi ni Mama, Papa, ano naman nangyari sa'yo? Pinapangako ko. Hindi na ako inom talaga. Ay, ganun ba? Hindi na ako inom. Niwala ka dyan, hindi ako nandiyan palagi. Sasabihin ng barkada, Pre, ganun akong dahil mo ko eh. Sige na, Pre. Tikmang natin yan. So, kadali kong sumunod ang isang taong templo ng kaaway. Sa mga gusto ng kaaway. Pero kung ikaw ay templo ng Diyos, kadali kong sumunod sa gusto ng Diyos. At hindi ka nagpapadala sa gusto ng kaaway. Ngayon, kung ikaw ay tinatamad manalangin, nandiyan ang Espiritu. Tinutulungan tayo manalangin. Lalo di ba? Kayo ba ay nananalangin ng tuklaan ko kayo at sa kabasa niyo ng Bible? Dami ko sinabasa ko. So, may nagputala ka. Gano'n sa karami nabasa mo? 10 versikulo. Talagang pagod ako. Kaya, nanalangin ako, Pastor. Talagang hindi ko alam panalangin ko. Anong panalangin mo? Ang pagpalain ko ang aming mga platito. Ang aming mga nanapugas. Ang naisip ko yung kailangan mo sa kusina. Di ba? Minsan nanalangin tayo. Panginoon, sana bumagsak siya, pahulog, mamatay na. Minsan, ganyan tayo manalangin. Pero alam niyo ba na Diyos hindi tumatanggap ng prayer ng nonsense? Hindi niya tinatanggap yun. Kalokohan niya. So, paano tayo nakakapanalangin na nagugustuhan ng Panginoon? Now, samahan niyo buksan natin Romans 8:26, 27. Pag nasa iyong kapangyarihan ng Espiritu Santo, hindi lamang salita ng Diyos, kundi Espiritu Santo, ganito ang sabi sa verse 26 to 27. At gayon din naman, ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Ngunit ang Espiritu mismo ang namamagitan na may mga daing na hindi may pahayag. Ngunit ang Diyos na sumisiyasat ng mga puso ay nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu sapagkat siya ang namamagitan dahil sa mga banal ayon sa kalooban ng Diyos. Alam nyo, ang kailangan na natin is to bend our knees and express ano bang kalagayan natin, manalangin tayo at ang banal na Espiritu na ang tutulong sa atin. Hindi natin alam kung anong dapat nating pamanalangin sa ating sarili, but the Spirit of God, ang kapangyarihan ng Diyos, ang siyang namamagitan kung anong kailangan natin doon sa Diyos. Kaya napakalaga po ang manalangin, sapagkat kung mali man ang ating panalangin, nonsense, hindi natanggapin ng Diyos yan, kundi ang sinisiyasat ng Diyos ay ang Espiritu na sa atin, naunawaan niya kung anong kailangan mismo natin. Kaya huwag tayong tumigil sa pananalangin. Kaya sabi ng Diyos sa Jeremiah 33 verse 8, Call unto me and I will
answer thee. Hindi dahil sa iyong galing, kundi dahil sa Espiritong nasa iyo. Nahanda kang manalangin, so ang Espiritu ang nananalangin ng tama para sa iyo. Tapos kinaantukan natin ang nanalangin. Ang Espiritu po ang ating kapangyarihan. Ang salita ng Diyos para tumibay ang ating pananampalataya, at ang ating pananampalataya tumitibay din sa pamagitan ng Espiritong nananahan sa atin. Kaya isang Kristiyanong malago, lumalago, mga kapatid, itong sabi sa 1 John 4:4. 1 John 4:4, you are of God, little children, and have overcome them, because greater is He that is in you than he that is in the world. Dakila siya nasa sa inyo. Ano yun? Yung faith na pinalago sa inyong pagbabasa, pakikinig, pangangaral sa salita ng Diyos at pagtanggap, at ang banal na Espiritu na nananahan sa iyo because you are God's child. Greater is He that is who is in you. Kaya ano pong masasabi natin ngayon, mga kapatid? Lumalago tayo dapat sa gitna ng pakikipagbakan natin sa kaaway. Ang labanan natin ay hindi atin. Ito'y pinagtagumpayan na ng Diyos, ang ating lamang ating angkinin, ang ating karapatan bilang anak ng Diyos. Meron tayong kakampi, at ang ginagamit ng ating kakampi ay ang ating pananampalatayang binusog ng kanyang salita at ang ating espiritu na pinagkaloob niya sa isang bagong nilikha. Yan ang ating kapangyarihan. Kaya dapat tayo makitang lumalago sa buhay Kristiyano. Hindi tampuhin, hindi magaling mainis, kundi laging nagbibigay luwalhati sa Diyos. Laging mainit sa pagsamba sa Diyos. Laging mainit sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Laging mainit sa pag-isa, sa pagtipo ng mga tao ng Diyos sa panalangin. Dapat nakikita yan. Hanggang ngayon, nakikita natin kung sino lamang yung malago every Wednesday. So katapos-tapusan, mga kapatid, sa lahat ng bagay na ating napag-aralan ng mga conclusion, born-again person is a winner. Ang isang taong ipinanganak na muli, o ibig sabihin, ang totoong Kristiyano na ipinanganak ng Espiritu ay isang mananagumpay, hindi siya talunan. You should not be. Hindi ka dapat maging talunan sa buhay mo, Kristiyano. Gaano makabigat ang problema natin, alam natin, andyan ang influensya ng kaaway. At sa likuran yan, andyan ang kaaway. Kailangan nating tumayo. Pananampalataya at magtiwala sa Espiritong nananahan sa atin. Hindi kailangan ikaw ay maging talunan. Kundi tulungan natin ang iba nating kapatid na mahihina. Gamitin mo lagi ang iyong kalakasan. Ano yung kalakasan natin? Ano yung kapangyarihan natin? Faith. And the Holy Spirit na kaloob natin. Yun ang kakampi natin. Ang Diyos nagbigay niyan. Ang Diyos naglagay niyan sa atin. So, ano dapat natin pagpatuloy? Well, isang talata lang sa Korean, 1 Peter chapter 2, verse 2, nasahin natin ang dalisay na gatas, spiritual na gatas ng salita upang lumago tayo sa ating kaligtasan. Tayo po'y manalangin. Opo, Panginoon, kailangan kaming maamulat sa katotohanan na meron kaming kaaway, Panginoon, at ito'y totoo. Ito ay talagang determinado at hindi tumitigil upang kami hatakin pababa. Upang kami bansutin na Kristiyano, mananatili kaming bansot, Panginoon. Wala kaming pakinabang sa iglesia, sa kaharian ninyo, kundi kami pa nagiging problema, Panginoon. Sa tingin namin, kami magagaling, pero sa totoo, sa katotohanan sa aming mga gawa, hindi makita ang aming pong paglago. Tulungan niyo kami, Panginoon, na maging kapakinabang sa iyong kaharian.
Gaya ng yung utos sa Matthew 18-20 na kami po ay humayo upang mag-disciple ng aming mga kapwa. Turuan sila hanggang sila ay mabautismuhan at mapasakti sa isang lokal na iglesia. O Panginoon, salamat po sa pribilehyo na inyong mga. Tatandaan namin palagi na sa lahat ng aming ginagawa, alam namin mayroong kaaway, pero mayroong kaming kakampi. At ang aming kakampi ay nagbigay sa amin ng kapangyarihan ng kanyang pananampalataya at ang kanyang spirito. Kaya Panginoon, tulungan niyo kami na manatili sa tagumpay na ito. In Jesus' name we pray.